Idudulog sa Korte Suprema ang ilang grupong tutol sa implementasyon ng No Contact Apprehension Policy o NCAP. Ayon sa kanila, hindi man lang kinonsulta ng Metropolitan Manila Development Authority ang mga grupo mula sa sektor ng transportasyon. Si Sheena Torno magbabalita. Kapahirap! Ibasura! NCAP pahirap! Ibasura! Yan ang sigaw ng mga tsuper at operator mula sa pampublikong transportasyon isang linggo matapos ipatupad ng Metropolitan Manila Development Authority ang No Contact Apprehension Policy o NCAP. Araw ng Lunes, isang caravan ang inilunsad ng Stop NCAP Coalition sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila para ipahayag ang matinding pagtuto sa nasabing polisiya. Pinangunahan ito ng National Public Transport Coalition, Truck Drivers Philippines, Manibela, Laban TNVS at iba pa. Gate nila walang naging transparency ang MMDA sa guidelines na nilabas ng Korte Suprema ukol sa NCAP. Ang naging mali lang, nung lumabas na, biglang nagulat kami, unang araw, EDSA at saka C5, di ba? Sumunod na pumasok na Commonwealth, pumasok na kung saan hanggang R10, di ba? Lahat na. Hanggang ngayon maliliit na kalsada na. Sana ipaalam sa amin ano ba talaga ang order, transparency. Pero hanggang ngayon wala silang nilalabas. Para sa grupong Laban TNVS, hindi naman sila tutol dito pero sana naman daw kinonsulta man lang sila ng MMDA. Lalo't labis na naaapektuhan ang mga tsuper ng pampublikong transportasyon. Pero ang tanong, kung angkop ba itong NCAP na to sa kasalukuyang kalsada natin ngayon? Bigyan po natin isang napakalinaw na halimbawa. Stoplight. Kailan mo hulaan mag-o-orange yan? Kahit si Nostradamus na napakagaling manghula, hindi mahulaan kung kailan mag-o-orange yan eh. Paano kung inabot ka na sa gitna ng box, ng yellow box? Di piti ka na. Gate pa niya, dapat ayusin muna ng gobyerno ang mga road markings bago itulak ang NCAP. Malayo pa raw ang Pilipinas sa kahandang ipatupad ang ganitong klase ng sistema kumpara sa ibang bansa. Lalo pat mas dehado ngayon ang mga pampaserong tsuper dahil mas malaki na ang multa kumpara noon. So sobrang laki niyan para sa isang motorcycle taxi rider na kumikita ng minimum ng 1,000 sa loob pa ng 12 oras na pagbiyahe yon. Malaking kawalan yon sa mga pamilyang umaasa. I-reconsider nila itong implementasyon ng NCAP. At isa sa mga panawagan sana namin na kung talagang sincero sila na bigyan ng solusyon itong problema sa lumalalang traffic, konsultahin nila lahat. Para naman sa grupong Manibela, mas makabubuti kung ihihinto na muna ng MMDA ang implementasyon matapos ipag-utos si Marcos Jr. ang suspensyon sa EDSA Rebuild na naging dahilan kung bakit muling ibinalik ang NCAP. Isuspend, pag-aralan kung saan may pagkukulang at ayusin muna natin bago natin siya ipatupad. Sa oras daw na hindi sila pakikinggan ng MMDA, handa silang dumulog sa Korte Suprema ngayong linggo upang maghain ng Temporary Restraining Order o TRO. Nirerespeto naman ng MMDA ang hinaing ng mga grupo patungkol sa NCAP. Ngunit mismong Korte Suprema na raw kasi ang nagdesisyon ukol dito. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Sheena Torno, SMNI News.